Hi guys, mag-share na naman po ako ng pagkatuto mula sa salita ng Diyos. Pero isa or dalawang verse lang to. Galing po kasi ako sa hospital kasi yung lola ko is masama yung pakiramdam niya. And naisip ko lang, nakita ko kasi dito sa TikTok, sa Facebook, si Doc Willie Ong, kilala niyo ba siya? Sobrang bait niya pero 'di ba may cancer siya tapos he's almost dying, sabi niya. Kaya mapapaisip tayo minsan, bakit magtataka tayo all of a sudden yung si ganon, si ganyan, kung sinong tao man yan, biglang mababalitaan natin patay na, or kahit ako, di ba, yung anak ko namatay din. So, parang maraming dahilan bakit ang tao is namamatay. Maraming dahilan. Halimbawa na lang is nasa maling lugar sila or nasa maling panahon. So, ito yung mga accident. Pangalawa is, kunwari ay napabayaan yung sarili niya, nagkaroon siya ng cancer, or nagkaroon siya ng sakit sa puso, basta lahat ng sakit. Kasi, may dahilan yun. Ibig sabihin, nagpabaya ka sa sarili mo. Or, pwede rin naman na may taong pinatay, or dahil sa kapwa naman, nilason, or tinaga, or binaril, di ba? Maraming dahilan kung bakit namamatay yung tao. Sabi nga dito sa Santiago chapter 4 verse 14 to 15, huwag magmalaki, ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ang sabi is, lagi nating parang confident tayo, marami ang plano bukas, next year, next month, diba? Parang ang dami mong plano. Parang kagaya ko, kunwari, may plano ako, mag-apply ako ng work, until October ako maghihintay. Diba? Parang puro plano tayo. Pero ang sabi nga dito sa Santiago 4, verse 14 to 15, ito ang dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa ako, gagawin ko ito o iyon. Diba? So, ibig sabihin, pag tayo ay may plano, parang lagi nating babanggitin na, kung loloobin ng Panginoon, ganito ang gusto kong gawin, ganito ang plano ko, yun yung tama. Kasi nga, hindi naman natin alam kung bukas ba or next month, buhay pa tayo. Tapos, yun nga, back to kay Doc Willie Ong. Di ba parang napakabait naman niya. Kung titingnan mo yung mga videos niya, talagang sayang nga hindi siya nanalo eh. Sabi nga is, sasabihin naman ng iba, syempre may mga kanya-kanya tayong basher, or in real life, meron talagang mga inis sa atin kahit wala naman tayong ginagawa. And then, all of a sudden, pag may nangyaring masama sa atin, or let's say namatay tayo, sasabihin, ay, buti nga sa kanya namatay. Akala ko ba mabait yun, ba't namatay yun? Ganun. 'Di ba? May mga ganung mentality eh. Lalo yung kunwari, kinainisan natin sa buti nga sa kanya. Iba kasi ugali niya eh, ganun. So, alam niyo po yung ganung pag-uugali, dapat po nating tanggalin. Kasi sabi sa Santiago 4 verse 11 to 12, huwag mamula o humatol sa kanyang kapatid. Iisa ang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Diba? So, yung bibig kasi natin masyadong makasalanan. Kahit sa isip lang, diba? Pwede tayong magkasala anytime. Itong mga sinabi kong lahat ng ito is tungkol sa kamatayan ng tao. So, ang daming dahilan kung bakit namamatay yung tao. And may nag-comment pa nga dun sa kay Doc Willie Ong na sabi, ay baka kukunin na siya ni God kasi kaysa magkaroon pa siya ng kasalanan, ganyan-ganyan. So, parang unbiblical din naman na sabihin ako kinuha na ni God or something. Kasi ang sabi nga sa Bible is, mas hahaba ang panahon mo sa mundo kung lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Pero syempre, si God pa nga rin yung nakakaalam, or so, huwag na lang tayo magko-comment ng mga ganung bagay. Ang gusto ko na lang talagang i-share is, sa dinami-dami nga ng dahilan kung bakit namamatay yung tao, yung biglaan, tapos yung magugulat na lang tayo, diba? Ngayon, isipin natin, bakit kaya, ano namang dahilan, diba? Ba't tayo nabubuhay? Diba? Alam nyo po, isa lang ang sagot kung bakit buhay pa tayo ngayon. Kung maraming dahilan kung bakit namamatay yung tao, isa lang ang dahilan kung bakit tayo buhay ngayon. Alam nyo po ba kung bakit buhay pa tayo ngayon? Isa lang ang gusto ng Diyos. Kaya tayo nabubuhay para bumalik tayo sa Kanya, para mamuhay tayo ng naayon sa kalooban Niya. Ang buhay natin ay dapat namumuhay tayo para sa Diyos, hindi lang para sa ating sarili. Kasi hindi natin hawak ang buhay natin eh.
So, hanggat nabubuhay pa tayo, hindi pa huli ang lahat para bumalik tayo sa Panginoong Diyos. Para bumalik tayo sa ating Ama, sa ating manlilikha. Kaya, habang hindi pa huli ang lahat, maging totoo po tayo sa ating pananampalataya. Hindi po bukang bibig lang. Kasi, ang totoong pananampalataya po ay paghingi ng kapatawaran sa Panginoong Diyos, sa kasalanan natin, lubos na pagsisisi, at the same time, pagtalikod sa mga kasalanan, at paggalang sa Kanya ng lubusan. Tanggapin natin na tagapagligtas natin si Jesus Christ. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban niya. At kung maaari po, alamin niyong mabuti kung ano ba talaga yung mga kautusan niya. Ito po ay dapat nating sundin ang lahat ng nakasaad sa kanyang banal na aklat. Ito po ay hindi po dapat tayo mamuhay ng naaayon lang sa ating kinagisnan. Dapat po tayong mamuhay ng naaayon sa salita ng Diyos. Kasi ito po yung gabay natin sa oras na dumating na yung paghuhukom. Yun lang guys, at magandang gabi, magandang hapon sa inyo.